Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruch. Jerusalem, hubarin mo na ang lambong ng panluluksa at isuot mo ang walang hanggang kaningningan ng Diyos. Ibalabal mo ang kaniyang katwiran at iputong mo sa iyong ulo ang korona ng kadakilaan ng Diyos na walang hanggan. Itatanyag kaniya sa lahat ng dako. Tatawagin kang kapayapaang bunga ng katwiran at karangalan ng pagiging makadiyos. Jerusalem, tumindig ka at umakyat sa mataas na burol. Tingnan mo ang iyong mga anak na sa isang tawag lamang ng Diyos na banal ay natitipon mula sa silangan hanggang sa kanluran. Nagagalak sila pagkat hindi sila kinalilimutan ng Diyos. Bihag silang inagaw sa iyo at kinaladkad na palayo. Ngunit ngayon ibinabalik sa iyong sakay sa kaluwalhatian na wari nakaupo sa maharlikang trono. Iniutos ng Diyos na patagin ang matataas na bundok at walang hanggang burol at tambakan ng mga lambak upang panatag na makabalik ang bayang Israel na puspos ng kadakilaan ng Diyos. Sa utos niya'y lilitaw ang maraming mababangong punong kahoy upang liliman ang Israel. Aakayin sila ng Diyos at babalik silang masaya sa pangangalaga ng kaniyang habag at katwiran, at liligaya sa liwanag ng kaniyang walang hanggang kaningningan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Rolling, first thing first, December 8, 2024, 3, 2, 1. Ngayon ay December 8. Dapat ngayon ang kapistahan ng Immaculate Conception. Pero ngayong taon, inilipat ang kapistahang ito bukas. Kasi ngayon ay araw ng linggo at mas mabigat ang linggo ng Adbyento kaysa solemnity ng Immaculate Conception. Kaya mga pagbasa at mga panalangin natin ay para sa ikalawang linggo ng Adbyento. Bukas, magsisimba pa rin tayo kasi bukas ang kapistahan ng Immaculate Conception. Si Baruch ay ang sekretary ni Jeremias. Pinasulat siya ni Jeremias ng ilang bahagi ng kanyang aklat. Noong napasok na ng mga Babylonians ang Jerusalem at sinira ang templo, ang mga maharlika at mga taong kilala sa Judea ay kinaladkad na bihag papunta sa Babylonia. Maaring umabot ng mga 20,000 na mga Hudyo ang ipinatapon doon. Hindi dito kasama si Jeremias at si Baruch. Hinayaan sila ng hari ng Babylonia na maiwan sa Jerusalem. Pinilit naman si Jeremias na dalhin sa Ehipto ng mga rebelde laban sa mga Babylonians. Doon siya pinatay ng mga Hudyo. Binato siya hanggang siya'y mamatay dahil patuloy siyang nagsasalita ng katotohanan na galing sa Diyos sa kanila. Kasama din ni Jeremias si Baruch na dinala sa Ehipto. Pero maaring nakabalik pa siya sa Judea at nakapunta pa sa Babylonia sa kanyang mga kababayan. Ang Babylonia ay ang setting ng aklat ni Baruch. Ito'y naglalaman ng maraming mga bagay tungkol sa karunungan at may mga liham din siya para sa mga bihag doon sa Babylonia.
Nagbibigay ng pag-asa ang mga liham na ito. Ang ating pagbasa ngayon ay isang mensahe sa mga Israelita na nakakalat sa buong kaharian ng Babylonia. Ang lahat ng mga Hudyong ito ay tinatawag niyang Jerusalem. Siya ay nagbibigay ng pag-asa kaya sinabi niya, Jerusalem, hubarin mo na ang lambong ng panluluksa at isuot mo ang walang hanggang kaninningan ng Diyos. At bakit? Kasi babalik na ang mga anak ng Jerusalem mula sa lahat ng dako ng daigdig, mula sa silangan hanggang sa kanluran. Titipunin na uli ng Diyos ang kanyang bayan. Kaya titibagin at papatatagin ang matataas na bundok. Tatambakan na ang mga lambak upang makabalik na ang mga tao sa kanilang lugar at hindi sila mahihirapan sa kanilang paglalakad pauwi. Tutubo ang mga punong kahoy sa daan upang liliman ang Israel sa kanilang pagbalik. Aakayan sila ng Diyos at pangangalagaan ng kanyang habag at katwiran. Ang mga salitang ito ay pampalakas ng loob sa mga exiles. Hindi sila mananatili sa labas ng kanilang bayan palagi. Kinaladkad sila ng paalis sa kanilang lungsod. Ngayon, aayusin ang mga daan upang sila'y makabalik uli. Sila'y babalik sa Judea at Jerusalem. Sila ay liligaya doon sa liwanag ng katwiran at kapayapaan ng Diyos. Maganda ang mga mensaheng ito sa mga tao na malungkot dahil malayo sila sa kanilang mga minamahal. Hindi ba ito rin ang inaasahan ng marami sa panahon ng Kapaskuhan? Na sila'y makauwi at makakasama uli ang mga mahal nila sa buhay. Pero sana, ang inaasahan natin ay hindi lang makauwi sa ating probinsya at ating tahanan. Asahan natin na makauwi tayo sa katarungan at kapayapaan. Na maging makatarungan ang ating kalagayan at maging mapayapa tayo. Ito ang magpapaligaya sa atin. Ito ang gustong ibigay sa atin ng Diyos. Ito dapat ang hangarin at asahan natin. Ang gawa mo, O Diyos, na kaligtasan ay dakila at kami lubhang natutuwa. Buhayin mo sa loob namin ang pag-asa na makamit ang kalagayan ng katarungan at kapayapaan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.